May nagtanong, paano naman ang natalikod daw kuno ang unang iglesia? Paano mo ito ipapaliwanag sa mga natalikod daw? Ang akusasyon na yan ay kinuha nila mula sa Bible verse na Gawa chapter 20 verse 29 to 30. Basahin natin. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang lalapain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y may lilitaw na mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanila ang mga alagad. Alam nyo ba na ito ay hula ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano na mga taga-Efeso lang? Hindi ito hula para sa buong iglesia sa lahat ng lugar. Mababasa natin dito sa verse 17, sinabi dito, mula sa Mileto, ipinatawag ni Pablo ang mga matatandang pinuno ng iglesyang nasa Efeso. Pagdating nila ay kanyang sinabi. Ibig sabihin, ang kausap ni Apostol Pablo dito ay taga-Efeso lang. Kaya kung mag-proceed tayo sa verse 29, sinabi niya ito sa taga-Efeso. Hinulaan niya na may papasok na mababangis na asong gubat at walang tawad na lalapain ang kawan. Dagdag pa niya na mula sa kanila ay may lilitaw na magsasalita ng kasinungalingan. Kaya naman, alam niyo ba kung anong resulta? Unti-unting humina ang impluensya ng Kristyanismo sa Efeso. Saan nga ba itong lugar ng Efeso? Kung sasaliksikin natin kung anong lugar ang Efeso ngayon sa modernong panahon, ito ay ang Selçuk sa Izmir province sa bayan ng Turkey. Alam nyo ba na ang Selçuk ngayon ay isang Islam-dominant city? Pero base sa history, ang Selçuk pala ay dating isa sa pinakamalaking sentro ng Kristyanismo. Ito ay ang Efeso sa Biblia, isa sa pinakamalaking bayan ng mga Kristiyano noong unang siglo. Dito nanirahan at nangaral si Apostol Pablo. Dito isinulat ang sulat sa mga taga-Efeso. Pinaniniwalaang dito nanirahan si Apostol Juan. May mga sinaunang simbahan din dito at Christian Council. Ang Kristyanismo sa taga-Efeso ay hindi agad-agad nawala, unti-unti itong humihina. Pagdaan ng maraming taon dahil sa tuloy-tuloy ng digmaan, paghina ng ekonomiya at pananakop. Pagdating ng 11th century, dito na pumasok ang mga Muslim na tinatawag na Seljuk Turks. Sila ay mga Muslim na nag-migrate mula sa Central Asia. Dito kinuha ang pangalan ng syudad mula sa pangalang Efeso ay napalitan ng Seljuk. Mula nang dumating ang mga Muslim migrates, dito na nagsimula ang digmaan ng Seljuk Turks para sakupin ang mga Kristiyano sa Efeso hanggang sa nasakop na nga nila ang lugar. Dahil sa digmaan, ilang mga Kristiyano ang namatay at ang iba ay nag-Islam. Sa katunayan, kahit ang lugar na ito ay isa ng Islam-dominant country ngayon, nananatili pa rin ang mga physical na ebidensya ng Kristyanismo na makikita hanggang ngayon sa lugar. Ito ay ang mga ruins ng mga sinaunang simbahan at banal na lugar ng mga Kristiyano, gaya ng Basilica of St. John, kung saan pinaniniwala ang inilibing si Apostol Juan, Church of Mary, lugar kung saan ginanap ang Council of Ephesus noong 431 AD, isang napakahalagang konseho ng sinaunang iglesia. Kaya't malinaw na ang pahayag ni Apostol Pablo sa Gawa 20 ay hindi pahayag na ang buong iglesia ang tatalikod. Bunga lang yan ng maling interpretation sa kasulatan ng mga bulaang mga ngaral para ilayo tayo sa tunay na iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo para umanib tayo sa bagong gawa-gawa nilang iglesia. Maging mapagmatsyag po tayo dahil noon pa nag-warning na talaga ang ating Panginoong Hesukristo na may lilitaw na mga bulaang mga ngaral gamit ang kanyang pangalan para iligaw tayo sa tunay na aral.